characters. Pero sabi ko, ayoko maging rip-off yung character ni Andoy ng mga ganong existing na character. So that's why gusto ko i-anchor siya sa local Filipino na clown na wala tayong gagayahin na like yung nuances nila, mga ganyan. So basically, mag-anchor pa rin tayo dun sa magiging grounded pa rin tayo as Filipino dun sa character na gagawin natin for Andoy. Tapos to answer the question, yung everyone must clap. So basically si Andoy kasi gusto niya ng validation. So pag hindi niya nakukuha yun, pipilitin ka niya. That's why everyone must clap. So pag di mo ginawa, alam mo na anong gagawin. So yun. Ano po, when it comes to preparation time, I think more than a month na feeling ko since nabasa ko yung script. And since then, nandun na yung syempre, ako kasi I love watching films whenever I'm free. Together with my wife, tapos si Kate, lagi kami nag-discuss about it. So, when it comes to preparation time, I don't have ample time, but I think since nabasa ko yung script over a month ago na, parang somehow every day, nandun na siya sa isip ko eh. And also, I think I just really have to tap my inner demon somehow. Na when it comes to hindi lang siya sa pangsarili, yung galit din na kung ano yung nangyayari sa paligid natin, you can tap with that. There's a corruption that's always happening in our country. At the same time, kasi nga, yung nabanggit nga kanina ni Direct Mark, yung 7 deadly sins. So parang tayo in each of us kasi parang meron tayo somehow na ganun sa inner side natin. So when it comes to preparation time, kailangan ko lang din talaga to research about it, the IED thing, and also to get, never naman na magiging prepared. I think yung 50% nun ay pag nandun na kaming lahat. Yung collaborative energy na namin ng buong cast and prod, doon na yun, doon lang siya mabubuo. Kaya never siya magiging prepared 100% bago ka pumunta sa isang production. Yeah. Actually, hindi pa siya script. Concept pa lang siya. Concept pa lang siya. Nakatago na siya sa documents namin. Siguro mga 2 years ago na. And then, nung last year, sabi namin, magpelikula na tayo, kuha tayo doon sa mga concepts namin. So, makakaasa kayo na sobrang dami talaga namin storyline na nakapila. So, ito yung kinuha namin. Sabi namin, gawin natin to next year. So, actually, nag-start na yung pre-production namin, January pa lang. So, nagsulat na kami ng script noon, revisions. And then, ang pinakamatagal na part nung pre-production namin is looking for actors. So, marami talaga dumaan sa aming artista. Actually, ang daming nagustuhan yung script, pero hindi sila fit dun sa role. Like, parang, pwede bang dito na lang ako? Kasi gusto nila makasama kahit isa sa mga characters. Pero yun, thankfully, ngayon, na-manifest na namin na ito na, nagka-come to life na siya. And sobrang happy ako sa nabuo kong cast. Kasi pag tinignan mo sila as a whole, ito yung typical na mga grupo ng friends na magsasama-sama. Tapos, may isang stranger na papasok. Stranger ba talaga siya? So yun, matagal yung preparation namin in a sense na medyo perfections kasi yung team namin na nakakainis. So kaya ang tagal pa rin bago namin ito ma-push. Pero ayun, siguro mga year din, mga 1 or 2 years namin siya prepare para mag-come up kami dito sa araw na ito. Yeah. Actually, until matapos ko yung film, parang hindi ako entirely nakakapag-debrief. Para ako kasi as an actor, even if I'm not acting, everyday life, it's like a workshop for me. I love observing, I love looking at people. Minsan my wife ko sabihin sa akin, may dead stare ka lagi, no? Tapos yung picture ba ng gano'n. Yung parang, may ganun pala, hindi ko alam. So, parang every day ko siyang dala, not until matapos ko siya. Parang may ganun akong process as an actor. Pero not entirely affecting my everyday life.
definitely not with this project. Parang delikado dito. Oo. Thanks, Jude. Carol Taro. Yes, ma'am. Yeah. Kasi ang galing niya, kasi musician din siya. So, sobrang natuwa ako nung pag sinasabi niya na yung film is a progression of emotion. Parang music siya. So, na rated R16. Doon siya pa talaga. Bali kami gumawa ng version pambata. So, ayun, doon siya papasok. Kasi sobrang visual nung movie. And ayoko siyang i-compromise for the sake na merong hindi kaming masasako. Kumbaga, di talaga namin mabibigay lahat ng gusto ng masa. So may tatargetin ka lang talaga. Pero kami kasi sa Wanderlust, the way kami magsulat ng story, we'll always think of two markets. So, minamake sure namin na yung film namin is magigets ng masa, pero at the same time, kinikater din niya yung mga critical thinkers. So, for example ako, napanood ko talaga, gets ko ito, nagandaan ako. Pero itong katabi ko, marami siyang tanong. Kasi may mas malalim pa dun sa napanood niya. And ayun yung, para sa akin, magandang storytelling. Na hindi mo kailangan, pwede mo kasi i-cater both, pero isusulat mo lang siya ng maayos, nang hindi sila nagtatalo. So, ayun po. Nasagot ko ba ito? Yung follow-up question ko lang. Kay Cedric sa kay Jenica, saan kayo excited at saan kayo natatakot na gawin tong pelikulan to? Kasi parang, for Jenica, sabi mo nga takot ka sa horror pero ginawa mo. Kay Cedric, alam naman natin na magaling kang actor, pero saan ka mas na-challenge gawin tong Andoy na movie? I think yung fear, ayoko siyang borrow agad sa isip ko. Mas yung challenge. I think yung mas challenge sa akin ay to really dig deeper dun sa personality ni Andoy. Especially yung mental condition niya. Na, wala akong ganung mental condition na bilang sa atin outburst. But somehow, I can relate to that. I think yung challenge lang ay talaga yung how to tap my inner demons. And there's nothing wrong with that. Siguro lang, ang mahalaga lang din dito ay safety ng lahat and hanggang saan yung pwede mong gawin for this project pero not really harming everyone. So I think yun. Because sometimes, may mga actors kasi na may tendency na parang pwede nilang reason out na, I did it for the art. Let's do it for the art. Eh, hindi na tayo ngayon gano'n. Let's do it for the art and safety of everyone as well. So, yeah. Ako naman po, yes, takot talaga ako. Pero, excited din ako. Napansin ko simula nang nag-start tayo, ilang beses ko narinig yung debut film to ng Wanderlust, ganyan. Tapos sirabi din ni Direct Mark na type-dating talaga siya in sa music video. And alam ko yung mga bagay na yun kasi syempre inalam ko din. Pero hindi siya naging rason sa akin para hindi tanggapin yung proyekto. Nasabi ko naman yung concern ko kay Ate Beth regarding it. Kasi sa totoo lang, parang sa pag-aartista lang po, sobrang daming magaling, di lang nabibigyan ng pagkakataon. Naniniwala ako na ganun din ang Wanderlust. Marami silang kayang ibubuo. Kailangan lang talaga ng budget. At dahil nandito na yung budget, wala nang makakapigil sa kanila. Mas excited lang po ako kasi nung nabasa ko po yung script, alam ko, nakita ko yung drive, nakita ko yung heart, nakita ko yung passion nung sulit nito ko. Paano ba dapat to? Ito? So, looking forward ako na matapos ito at masabi sa magiging pamilya ko sa Wanderlust na salamat, kinuha niyo ako, nagawa natin. Yan lang po. Thank you po.
project na to. Sobrang excited kami kasi etong film na to, although na malaki talaga yung yung storytelling niya, sobrang lalaki pa ng mga susunod na gagawin naming project. And this is just the beginning. And yun, salamat ulit. Thank you everyone. Next, Jack Lady.